Ang pakikipaglaban ni Joyboy sa 20 different kingdoms na may 20 different na hari, pati na rin ang tungkol sa tatlong ancient weapons na ang Pluton, Poseidon at Uranus. Ang lahat ng yan kasama ng tungkol sa sikreto ng Void Century, ang paggawala ng Lulusia Kingdom, ang Mother Flame at ang paglubog ng buong mundo sa tubig. Nakita natin na binanggit ni Vegapunk ang tungkol sa mga sekreto na ito sa pamamagitan ng isang hidden na transponder snail na hindi pa rin nahahanap ng 5 elders. Dito din na-realize ng 5 elders na binabalak tapusin nitong si Vegapunk ang binalak na gawin ng mga archaeologist na nagmula sa Ohara. Ang Ohara ay ang island na pinanggalingan nitong si Nico Robin na pinatawan ng Buster Call at si Nico Robin lang ang nakasurvive. Nang dahil dito, the moment na makita nitong si Saturn si Nico Robin ay tinangka niya agad itong patayin dahil nga ang mga nanggaling sa Ohara ay may abilidad na basahin ang poneglyphs. At sa poneglyphs na yon ay nakatago ang mga codes na magbubunyag ng mga sikretong nangyari magmula sa Void Century. Nasabi ni Vegapunk na way back 900 years ago ay mayroong alliance ng 20 different kingdoms at ang alliance na ito ay ang tinawag na world government. Nasabi na ang world government or ang combination or alliance sa gitna ng 20 different kingdoms na ito ay naging posible at nagawa ng dahil sa kailangan nilang i-oppose ang isang napaka-formidable or napakalakas na grupo or faction. At ang grupo na yon ay ang kinabibilangan na faction ni Joyboy. Dito pa lamang makita na natin kung gaano kalakas, kung gaano ka-formidable itong si Joyboy dahil isipin nyo kinailangan pang magkaroon ng alliance ng 20 different na mga hari, 20 different kingdoms para lamang matapatan ang grupo niya. And also let us not disregard na meron din namang mga members itong si Joyboy at hindi naman siya nag-iisa sa pakikipaglaban sa alliance na ito. Isa din sa naging isang napakalaking factor ay dahil sa naisilang itong si Joyboy sa isang napaka-advanced na civilization. Isang civilization na hindi aakalaing nagmula sa 900 years ago dahil sa sobrang advanced ng technology nito, maging ang modern or ang present technology ay hindi magagawang mapantayan ang teknolohiya na nanggaling dito. Ito ang naging rason kung bakit nasabing kinailangan talaga ng 20 different kingdom alliances para matalo ang faction nitong si Joyboy. Nang dahil na nga sa overwhelming difference in number, dahil isipin nyo isang faction laban sa 20 kingdom alliance, natalo ang faction ni Joyboy at doon nagtapos ang Void Century. Na hindi naman nangangahulugan na mahina si Joyboy kaya siya natalo. Isipin nyo na lamang kung ano ang sitwasyon na kinaharap niya at kung gaano naging unfair ang laban. However, up to this modern era, ang naging alitan na yon na tinatawag ni Vegapunk na Great War ay hindi pa rin tapos. Si Joyboy ang naging pinakaunang pirate at ang pinakaunang individual na nag-sail sa dagat. However, for some reason ay nagkaroon ng interest ang alliances ng 20 kingdoms para i-infiltrate ang kanilang civilization at para manakaw ang kanilang technology. Maging ang ancient weapons ay nabuo lamang ng dahil sa ancient technology na yun na nanggaling sa civilization nitong si Joyboy. Subalit matapos nga ang pagkatalo nitong si Joyboy, 800 years ago ay tumaas ang sea level ng 200 meters sa loob lamang ng 100 years. Na nangangahulugan lamang na ang ancient kingdom na napaka-massive ng continents ay nasa ilalim na ngayon ng dagat at ang mga island, ang mga lugar ngayon na nasasakop ng One Piece world ay para bang ang mga itaas na parte lamang ng mga malalaking kontinenteng yon. Maaring ito ang dahilan kung bakit walang malalaking landforms sa One Piece at para bang puro mga island lamang ang nafi-feature sa kwento nito. But the thing here is, hindi yun isang natural disaster. Hindi yun nangyari ng dahil lamang sa isang normal na phenomenon kung hindi isa itong man-made disaster. Nasabi ni Vegapunk noong una hindi pa niya kayang patunayan dahil wala pa siyang supporting evidence pero nang dahil sa nakita niyang isang pangyayari ay na-figure out niya at nakasisiguro siya na meron talagang isang perpetrator, merong isang tao sa kabila ng pangyayaring yun. Dahil bago mangyari ang instant na pagtaas ng sea level ng 200 meters na kung iisipin, isang height yun ng isang napakataas na bundok, hindi yun mangyayari ng biglaan lamang. In the very least, kailangang magkaroon lamang ng kahit na konting signs sa mga nangyayari sa nature bago mangyayari ang biglaang pagtaas ng sea level. Pero walang kahit na anong ganon na napansin itong si Vegapunk at maging ang mga records from way back then at biglaan na lamang tumaas ang sea level nang hindi inaasahan within an instant. Nagsuspecha itong si Vegapunk na maaring sa pamamagitan ng nawawalang mga ancient weapons ay nagawang posible ang fenomeno na yon.
Pero hindi siya doon nakakasiguro not until mangyayari ang incident sa Lelouch Kingdom. Nang dahil nga sa tinagal-tagal ng pag-aaral nitong si Vegapunk ay nakapag-imbento naman siya ng isang creation na iniisip niya na talagang makakatulong sa buong mundo na ang Mother Flame. Ang Mother Flame ay ang magiging source ng infinite amount of energy na magiging napaka-vital para sa modern world. However, recently ay napansin niya na may fragment ng Mother Flame na nawala na dahilan kung bakit naisip niyang merong isang perpetrator or merong isang traitor sa loob ng kanyang laboratory. Na alam naman nating walang iba kung hindi si York. At ang nawawalang fragment na yon ng Mother Flame ay nakita niyang nagliliwanag sa itaas ng Lelouch Kingdom. At ang pangyayaring yon ay nangyari moments bago maglaho ang Lelouch Kingdom sa mapa, na nangangahulugan lamang na ginamit ang firepower or ang infinite energy mula sa fragment ng Mother Flame na ninakaw sa kanya para mag-launch ng isang napakalakas na attack sa Lelouch Kingdom gamit ang ancient weapon. Na alam naman nating walang ibang kahit na sinong salarin kung hindi si Imu. Nang dahil sa pangyayaring ito na-confirm niya na totoong merong abilidad or may firepower ang ancient weapons na gumawa ng ganon katinding mga disaster. Kung nagawa ng isa sa mga ancient weapon na palubugin ang Lelouch Kingdom na isang napakalaking landform, hindi malabong isa sa mga sandatang itong nanggaling sa ancient technology ang ginamit din para pataasin ang sea level ng 200 meters. Nang dahil dito humingi ng tawad si Vegapunk dahil ang inaakala niya na makakatulong sa mankind na ang invention niya na ang Mother Flame ay ang magiging bala at mitya pala para palubugin ang isang kingdom. Nang dahil dito, binantaan niya ang buong mundo sa pamamagitan ng kanyang live broadcasting na lulubog ang buong mundo sa ilalim ng tubig. Dahil as long as hawak nga ng kung sino man ang ancient weapon, meron siyang abilidad na ulitin ang pangyayaring yon, lalong lalo pat ma-empower pa ito ng kanyang imbensyon na ang Mother Flame. Subalit ang impormasyon na ito ay hindi pa rin makompleto ni Vegapunk dahil dinecode niya lamang ito sa iilang mga poneglyphs. Pero hindi lang naman si Vegapunk at ang poneglyphs ang nakakaalam ng mga sekreto tungkol sa Void Century kung hindi ang mga miyembro ng Roger Pirates. Na dahilan kung bakit sa last panel ng latest chapter ng chapter 1116 ay makita natin itong si Rayleigh na tumatawa habang sinasabing para bang wala siyang balak na sabihin ang tungkol sa sekretong yon at mas gusto niyang matuklasan yon mismo ng mga modern pirates. With a dialogue na nagsasabing the thrill is theirs to seek now. Pero ano na nga bang mangyayari? Tapos na ba dito ang statement nitong si Vegapunk or may ipagpapatuloy pa siyang mga masasabi sa susunod na chapter? At the very same time, habang nangyayari ang broadcast na ito ay nagpapatuloy pa rin ang napakatinding laban at incident sa loob ng Egghead Island. Pero dahil nga sa napaka-cornered na ng 5 elders, binabalak na nilang sirain ang pinaka-source of energy ng Egghead Island para mapigilan ng broadcasting na ang Mother Flame. However, dahil nga naisip at natuklasan na nitong si York kung saan nakatago ang transponder snail na ang natatanging paraan nitong si Vegapunk para maipagpatuloy ang kanyang live broadcast, mapipigilan na nga ba ng 5 elders at ng mga marines ang broadcast na ito? Or pwede rin namang hindi dahil binabantayan nito ng Iron Giant na nag-awaken na. As of now, hindi pa natin alam kung anong feats, kung gaano kalakas ang Iron Giant na ito. Pero considering na isa ito sa mga members or sabihin na natin sa mga weapon ni Joy Boy na kinailangan niya ng 20 different kingdoms para lamang mapabagsak, siguradong isang formidable din itong opponent. But what do you guys think? Be sure to put that in the comment section below, and since tapos na nga ang chapter break para sa One Piece, magkakaroon na tayo ng chapter 1117 sa week na to. Kaya naman mag-subscribe ka na at i-ring mo na din ang bell button para ma-notify ka agad pagka-release pa lamang ng spoilers at para na din sa ating full chapter analysis. It is The Updated Weeb and I will see you guys on chapter 1117 spoilers.